Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Sakotet Content Part 2. Ito ay tungkol naman sa kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas o tinatawag na KSMBPI ay nag-file ng criminal case against sa Viva Max mga ka-plastic na kinasasangkutan po ni mga ka-plastic ni AJ Rabal. Ayan, si AJ Rabal, Ayana Misola, Asi Acosta for the violation of cybercrime law citing to the actresses obscene of publication. Diba? Artista lang yan, nadamay pa. Pero ganun pa man, parang di nalalayo yan sa pag-GGRO eh. Pag na-read ka, automatically kulong ka rin, pati yung may-ari ng bar. So ano ang pinagbulan nito mga ka-plastic? Nagrebelde na naman yung KSMBPI dahil hindi na naman siguro naglagay. Joke lang. So panoorin natin yung video mga ka-plastic, bakit nagkakasuhan yung Viva Max ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Actually, unti-unti nang nahihilang social media. Sana pati yung bisentiments idamay nyo na rin, kasi may mga content ng bisentiments na napaka malisyosong content na napapanood na po ng mga kabataan at hindi na nakakatuwa dahil marami mga kabataan nanonood ng Facebook ngayon, lalo na sa mga fans ni bisentiments. And idamay nyo na rin yun. Unfair naman sa mga ibang social media na sinakote nyo tapos sila hindi naman makasakote, na same thing lang din yung ginagawa. So panoorin natin yung video. Cybercrime kay AJ Rabal, kay Miss Misola, and si Asi, ay sugat na kami Asi Acosta. Ilang Viva Max sexy stars sinampahan ng criminal case, kabilang dito sila AJ Rabal, Angelica, Asi Acosta, Ayana Misola at iba pa. Ating alamin, ating tatalakayin, ating pag-uusapan. Ito ang Star Talk Showbiz Authority. Nakahandang sampahan ng criminal case ang mga Viva Max stars na sina Angelica, AJ Rabal, Ayana Misola at Asi Acosta ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ayon sa KSMBPI, may basis ang paghahain nila ng criminal case kontra sa Viva Max A-listers dahil sa paglabag daw ng mga ito sa Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cyber. Tagal na ng ano na yan, yung mga content na yan eh, na si AJ Rabal pa yung bida sa Viva Max, ang pinaka-pioneer ng Viva Max. Tapos ngayon lang nila napupuna porket kumikita at pinagnasana ng mga taong to. Joke lang ah. Ang tagal-tagal na yan, ngayon nyo lang inireklamo. Eh dumadami mga vlogger ang gumagawa rin ng mga ganyan eh, mga kalaswahan, yung mga nagko-content ng robos content. Tapos makakakita ka ng mga dildo dun sa meron ako nakitang vlogger na babae na ibinidyo pa talaga yung dildo. Diba? Hindi kasi nasasampulan eh. Kasi pag magandang babae, parang di yata nasasakote, nadadaan yata sa himas-himas, kaya yun, absuelto na sa kaso. Diba? Halagay ko, hindi na naman nagbayad tong Viva Max eh, kaya kinakalampag kayo eh. Magbayad din kasi kayo, para tumahimik, diba? Pero hindi naman siguro sila ganun, mga ka-plastic. Santa Claus is coming to town. So ito yung ginagawa natin. Pinaninindigan ng kapisanan ng mga social media broadcasters that we are the watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. So hindi lang tayo nag-file nung kumakain ng ice cream, nung nagpapakita ng sex toy, but also we file also sa mga sexy actress ng Viva Max. But actually, uy, nakakalimutan mo yung nagmura dun sa EAT, mga ka-plastic. Nagmura. Ay nga pala, anak pala niya yung nandun. Diba? Anak niya yung nandun, kaya agswelto. Walang equality, no?
Palakasan sa Pilipinas eh. Ang saya-saya. Hindi natin final dahil sa Viva Max application, but pinost nila sa personal verified Facebook page nila. Ipinost daw kasi ng mga ito sa kanilang verified personal social media accounts, ang ilang mga videos trailers na hindi kaaya-ayang panoorin ng kabataan, hindi sa VivaMax account ang mga sinasabing obscene videos at itong mga personal accounts nila ay bukas sa publiko, na kahit Kenis. ang mga bata ay pwedeng makapanood. KSMDPI is again exercising our legal rights. Kung kailan na tumangkad yung mga kabataan dahil kay AJ Rabal, saka ninyo pupunayin yung video. Ba naman yan? Naubos na yung mga lakas ng teenagers kay AJ Rabal eh. Tapos saka kayo magre-reklamo kung kailan matagal nang pinagkakitaan ng Viva Max yung katawan ni AJ Rabal. Of the full force of naman the yan? law versus those who violate it, most especially in social media. These violators, if not stopped, can contribute to the Babata pa, moral oh. decay and anarchy Imagine in mo, our ang babata pa niyan, pinapayagan ng mga magulang nila na babuyin ng lalaki sa sex scene. Maati mo ba yon na ikaw ay ama ng iyong magandang anak, tapos dinidila-dilaan ng katawan ng anak mo? Maati mo ba yon? Tapos pinapanood siya sa buong mundo. Tapos ginawang pantangkaran ng mga kabataan. Tapos sasabihin ng mga bata noon na huhugot ng mga panahong yon pag tumanda na si AJ Rabal, sasabihin, ito po yung nagpatangkad sa akin nung teenager pa ako. Mga ka-insen. Di ba? Si AJ Rabal lang ang nagpatangkad sa akin kahit supot pa ako nung araw na yon. Napanood ko yung mga video niya. Pati sa Vicente Menz, yung nag-uubad na babae doon, pinagnasahan din nila. Whew! Grabe, nangyayari sa Pilipinas. Hindi man lang inaayos. Ba't kasi sa Facebook, pag nagre-report tayo sa mga sikat, no? Binabaliwala ni Facebook. Pero pag mga hindi sikat na vlogger, ang bilis mabura, ang bilis mawala yung Facebook page, o kaya marirestrict ng ilang araw. Samantala sila lantaran ng kababuyan, lalo-lalo na si Tony Fowler. Nag-million views pa. Instead na ma-take down yung channel, nag-million views pa. Haba matindi. May palakasan nga sa social media. Ganun na ba talaga ngayon? Kapag sikat, wala lang. Pag di sikat, demanda, tanggal. Tanggal channel, makukulong pa. Ano naman, gising naman kayo dyan. online platforms, panimula ng kanilang opisyal na pahayag. Pagkatapos nito, marami pa raw sasampahan ng criminal case ang KSMDPI. Yes, sampa lang ng kaso. Hindi lang ang mga content Bandang uli naman, magbabayad naman yan para si Pura Luca Vega, oh. Nagbayad ng piyansa 60,000 pesos. Maraming kaibigan eh. Kaya malakas ang loob gumawa ng kalokohan eh. Nadadaan sa piyansa eh. Di ba? Mario Joseph naman na buhay ito, mga kaplastik, oh. Ang liit ng piyansa, ang laki ng kinita sa YouTube, ang laki ng kinita sa social media. Di ba? Tapos yung Viva Max Premium pa yan, ang laki ng kinikita din dyan. Tapos ang piyansa lang 60,000. Kayang-kaya nila yan. Tapos gawa uli kalokohan. Ganon ang Pilipinas. Kabilang din ang malalaking producers. Ang una natin pinailan si Miss Angelica. Ito yung first, but actually Ganda, next week we will kakasuhan mo file yan. a same criminal case under Article 201 the of the heck? Revised Penal Code in relation to
to cybercrime kay AJ Rabal, kay Miss Misola, and si Asi, I forgot the family name. Asi Acosta. So yung apat na Kalimutan pa sa sobrang ganda. na mga A-listers. So we will file hindi dahil sa Viva Max application, but dahil sila mismo ang nag-post ng mga sex scene sa personal verified page nila sa Facebook. Narito naman ang So ilang kailangan pala ma-verified pa yung Facebook mo bago ka i-demanda. Eh paano naman yung iba dyan na hindi pa verified yung Facebook pero nagmi-million views na? Dahil yun din yung ginagawa. Robust content. Tumigas yung ano ng asawa ko. Tinitira ko. Ang tindi. Tapos may makikita ka pang babae natutulog sa kama. Ubot-ubad. Tapos may namataang dildo sa Gedli. Diba? Yan yung mga content eh. Kaya nagmi-million views. Ang sarap nga mag-million views eh. Marami ka lang napasama, marami ka nang nangalon niyang kalalakihan sa video na yon, kumita ka pa. Diba? Diba? Maatim mo yon, papakain mo sa magulang mo galing sa kababuyan. ng netizen na aking nakita. Mabuti naman isa-isa na nilang tinatrabaho ang mga ganyang Mabuti post. kasi hindi nagbabayad Ang nyo yung may-ari ng Facebook si Mark Zuckerberg, kasi ang daming minor de edad ang malayang nakakagamit ng Facebook. Pera-pera lang yan, wala sigurong panghanda sa Pasko at Bagong Taon. Oh, yeah. Sana isunod naman nila yung mga influencers na nagpro-promote ng mga online sugal. Ay, actually si Tipsy din nasa kote na po mga ka-plastic, kaya wag nyo na pong ano yun, dahil yun na yung sample. Yan na ipanimula na si Tipsy D ang sample. Na 4-bus setup na nga eh. Kaya wag kayo mag-alala, darating ang araw na masasakote din yung iba dyan. Na nagtatalpak pa rin. Eh kasi may connection sa mayor, kaya yun. Eh hindi kinukulong. Taan din ang nahuhumaling dito at daming na-scam. Viva Max ang kasuhan nyo, artista lang sila, hindi naman sila ang gumawa ng mga trailers video na yan. Hindi pare, pero pumayag naman sila ng gumawa nun, di ba? Hindi pwede yun. Parang sa pag-GGRO lang yan eh, mga ka-plastic eh. Kapag ikaw sumayaw dun sa loob ng bar na yon, ibig sabihin pumayag ka sa policy ng amo mo na magpababoy ka sa mga kliyente mo, sa mga customer mo. So ibig sabihin illegal pa rin yung activities na ginagawa mo. Hindi porket napasama ka lang, hindi ganun. Kahit nga sa pagre-raid ng Shabu kung nandun ka sa insidente, talagang kasama ka dun dahil user ka rin eh. Kung di ka man user, runner ka. Dapat ganun, hindi yung nadamay lang kami, hindi pwede yun. Pare-pares kayong talo dyan. Walang palakasan dapat dito. Para matuto rin yung mga iba na hindi na gumawa ng ganyang kalokohan. Para sa inyo, anong komento nyo sa usaping ito? Hindi dahil sa Viva Max application, but dahil sila mismo ang nag-post ng mga sex scene sa personal verified page nila. Tama. Hindi. Yun. Hanggang dito na lang ang video ko. At sana naman yung mga gumagawa ng mga kalokohan pa dyan, yung mga robust content na yan, yung mga babaeng kunwari nagtutulog-tulugan tapos sisilipin ng isang lalaki o ng kaibigan niyang babae tapos mamamataan yung dildo sa gedli, tigil-tigilan nyo na yan. Isa forma pa, semi-porno pa rin yung ginagawa mo, di ba? Hindi nakakatuwa yan, maraming batang nanonood tapos yan ang pinang-content ninyo. Ito yung mga prank-prank na kunwari yung lalaki nag-iinit sa jowa niya. Huwag naman ganun. Sipin mo rin yung mga bata na nanonood. Dami yung nasisira na buhay. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell
at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.